Magta-travel tayo ngayon ng Gumaca, Quezon. And then nag full tank tayo dito. Ito yung ating gasolina, yung ating fuel tank. No, full tank siya. Yan kung nakikita nyo dyan. So ang biyahe natin is around 199 kilometers one way. So balikan, it's ganun din ano, kasi same lang yung dadaanan natin, 199 kilometers din. So more or less mga 400 madadagdag dito. So yung ating tinatakbo dito is 205 pa lang. Ayan. So try natin kung kaya ng isang full tank, which is 8.2 liters kung di tayo nagkakamali, ano. Lagay natin sa screen yung full tank nitong ADB 160. At yan, bagong bago pa. So ngayon lang natin ito mabe-break in, kaya yung break in natin is ilayo na lang natin, ano, so malayo. And then para mapa-change oil na rin natin, mapa-maintenance natin sa binilhan natin. Dahil siguro abot na to ng 1 month sa atin, ano, hindi pa natin nabe-break in. So yun guys, ang daan natin dito sa backdoor at Antipolo. So Marcos Highway, dito tayo sa Shell. Dito lang to sa labasan namin, ano. So dito rin tayo magtatapos ng ating ano. So kung kakapusin tayo, ilalag natin kung ilang liters yung ating nagastos, yung ating nagamit na gasolina. Ayan. So medyo mahigpit yung aking helmet ngayon, kaya medyo yung salita natin ay ipit, ano. So yun, start na natin to. Ay, naka-start na pala guys. Ayan. Time check 8:21. Sama natin sa MJ. Let's go. So Marcos Highway guys, nakita nyo yung Shell na yun, yun yung Pugon. Yan, Shell Pugon yan. So U-turn lang tayo, akyat tayo ng taas ng Antipolo. So sana hindi masyado matraffic. Sabado naman ngayon guys. At sa taas lang naman nagkakaroon ng konting pagbagal, ano, gawa ng mga tricycle. Ayan, tingnan natin, testingin na rin natin itong ating microphone. Shout out kay Sir Troy. Ito yung Purple Panda na ating pinabili sa US. So gamit nating camera is yung Action 4. Testingin na rin natin, ang settings natin dito ay ultra wide. So tingnan natin kung maganda yung video yung kalalabasan, kung kita yung ating handlebar, yung ating speedometer, yung ating side mirror. Ayan. Let's go, let's do this. Alright, dito na tayo guys sa Pililla, Rizal. Ayan, oh, sa Windmill Farm. Time check 9:17. So magwa 1 hour na rin tayo halos na bumabiyahe. Okay naman yung ating takbuhan, wala namang masyadong traffic. Bumagal lang tayo kasi maraming tricycle. So guys, dito tayo sa Mabitak. Dito yung may malalim na banking. Tayo nakabanking, gawa itong adventure. Alright guys, nabawasan na ng 2 bar yung ating fuel gauge, eh, no? Dito na tayo sa baba ng Mabitak. Ito na yung diretsuhan. So hindi naman tayo dito magtatap speed kasi ang lakas ng hangin. Ayan, kasama natin sa MJ. Grabe, ang lakas ng hangin. 80 lang ang takbo natin, ramdam na ramdam yung hangin. So tingnan natin, malalaman natin yung audio kung nakukuha ba natin yung hangin na sasagap sa ating camera. Time check, it's 10 in the morning. Ayan. At medyo madilim sa ating pupuntahan. Ayun, oh. Ang nakikita nyo yun sa unahan natin, parang bumabagsak ang ulan, ano. So malalaman natin pagdating doon. So yun guys, dito na tayo sa Lumban, Laguna pa rin. At nakaramdam tayo ng konting pag-ulan. Actually ambon lang, pero hindi lumalakas. Buti naman nawala.
Pero madilim sa ating patutunguhan, oh. Oh, Kalayaan. Welcome to Kalayaan. Lumban, Laguna. Yun guys, dito na tayo sa Cavite. So part pa rin to ng Laguna. At puro twistis pa rin dito. Saka maganda naman yung kalsada guys, eh, nakita nyo. Nawala na rin yung ulanin, buti naman. Hindi na tayo magkakapote, eh, no? Medyo clear sky na. So part pa din ito ng ating break-in period. Pagkatapos nito, pag nakauwi tayo, sigurado tapos na yung ating break-in. Alright guys, ayan na nga, no? Umulan na. Hindi naman malakas, pero mababasa ka pa din. So pinong-pino yung mga ambon. At andito na tayo sa Lukban. Nakaka-4 na bar na tayo. So hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating ating pupuntahan. Uy, bago. So lilipat na pala dito ang bahay pamalaan ng Lukban. Inilabas na nila sa bayan. Yun, palabas na tayo ng Lukban. So Tayabas, Quezon na to. Bypass road ang ating dinaanan. So hindi tayo pupasok ng bayan mismo ng Lukban. At ganun pa rin guys, may dilim pa din sa unahan. Guys, dito na tayo sa Old Sigsag Road. Ayan, kung nakikita nyo, Quezon Protected Landscape. At natatakbo natin is 151. So malapit na tayo sa ating pupuntahan. So nag-restop lang tayo dito kasi masakit na yung aking puwet. Then take up na din tayo. So kasama pa rin natin yung ating kaibigan sa MJ, naka Honda Click 150i. Ganda ng plate number niya, oh. 666, di ba? Uy, saan lakad mga tropa? Let's go. Phew, sigsag na. So ito na yung corner, pinakang highlights ng Old Sigsag Road. Ayan, oh. Ayan guys, yung tachometer natin basang-basa pa din. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, oh, yung mga information. Quezon National Park. So walang masyadong rider na nakatambay dito ngayon. Yan, so na ito yung peak, pinakamataas yan. So huwag na tayo sinilip doon. Ilang beses ko na itong na-vlog, ilang beses ko na itong pinakita sa ating video. May mga drone shot nga tayo dito, eh. So dito ang bago is may mga unggoy na minsan dito nandiyan sa tabing gilid, kasi binibigyan ng pagkain, which is wag daw dapat bigyan. So daming roller sa kanan, kulay dilaw. Ayos, ano kayang bigat niyan? Buti meron na yan, dati wala yan. Lakitel na guys, ayan, tabing dagat na, no? Medyo may alon. Alright, palabas na tayo guys ng Playa del Quezon. Ayan, makikita naman ng dagat sa kaliwa.
medyo maalon siya, malakas ang hangin pati. Yo! Gumaka. So yun yung symbol namin. Yan, may isa pang fish. So technically nasa Gumaka Quezon na tayo. Papagas na lang tayo maya maya dito sa ating malapit sa pupuntahan. Gumaka. Time check 1:05. Umalis tayo ng 8:30. So hindi naman tayo bakbak ano. Chill lang yung ating takbuhan kasi may ulan tayong nadaanan. 8, 9, 10, 11, 12, 30. So ganun pa rin yung ating takbuhan guys. 5, more or less 5 hours pa din yung uwian lagi dito sa Gumaka. Kasi pangit tong kalsada. So yun ang bayan ng Gumaka. Yun. So yun ang bayan ko kung saan ako sinilang. At sa kabilang dulo dagat na yun dun. Lakas ng hangin oh. Let's go. So diversion to. Na-discover na nila oh. Dito sila nag-i-enjoy. Mag-park, kumain. Sarap siguro mag-moto camping dun sa park na yun. Yan, ang taas na rin ang pwesto namin. Yun oh. So mga maglilimang taon na rin siguro itong kalsada na to. Ngayon lang siya tinatapos-tapos. Actually may ginagawa pa sa unahan nito. Dati kasi may mga rough road pa dito. Ayan, dati ginagawa itong part na to. Ganda na oh, laki, lapad. So ang di lang kayang umakyat dito ay mga truck. Kaya na nga, sabi ko lang oh, ganyan mangyayari kapag inakyat mo dito yung mga truck. Yan. So mukhang matagal na yun dun ah. Hindi kaya guys ng preno. Masyadong mataas tong lugar na to, matarik para sa mga truck. Doon pa rin sila sa loob ng bayan ng Gumaka dumadaan. Ayan. So dito motor, kotse, mga light vehicle lang dumadaan. Ganda oh. Ganda ng mga puno pa dun, berdeng berde. So guys, ayun oh, doon tayo magpapagas. At ang takbo natin is 402. Wow, ang taas. Pagas tayo doon. So almost 200 kilometer guys ang ating tinakbo. Dito tayo magpagas, malaman natin. $1.85. $370. Wala na. Sagad na. Sige, okay na yan. Gas 5.9 liters. So 367 na ating expenses. Ang kasunod naman natin ay yung bukas pabalik natin yung ating pauwi. The next day. So yan, pupapultang tayo ngayon. Malalaman natin kung magkano yung ating nagastos. Fuel consumption. Uhaw na uhaw.
nakabalik na tayo. Dito tayo nag-start. Apo na nga talaga. Ayan. So ayan yung ating fuel consumption, umabot ng 45.9 km per liter. At yung ating natakbo ay check natin. So naka 428.8 tayo. Ayan. Total 627. So yung ating natakbo ay 428.8. Yan, at check natin kung ilang liters ang ating consumption. Tingnan natin yung ating resibo. So balikan niya ng Gumaka, Antipolo Gumaka, at may konting ikot-ikot doon. So yun guys, pwede na natin tong ipa-change oil. 627. Thank you for watching guys. Bye bye.